Ang hirap gawin ng isang bagay kung sa tingin mo ay hindi pa sa tamang oras. Isang bagay at pangyayari na gustong ipagpilitan sa iyo pero wala pa ito sa iyong isipan. Ano bang dapat mong gawin para umiwas sa ganitong sitwasyon? Tunghayan natin ngayon ang kwento sa buhay ni Harvey kung paano niya malusutan ang mga bagay na gusto ng kanyang grandma na si Mrs. Lou. Gusto kasi ng kanyang lola na magkaroon na ito ng love life pero mukhang wala pa ito sa isip ni Harvey. 30 taong gulang na itong si Harvey. Puro na lang trabaho sa kumpanya ang kanyang inatupag. Kaya tara, samahan niyo ako sa panibagong kwento. Lumaki si Harvey sa piling ng kanyang grandma Lou. Dahil naging pasaway noon ang kanyang ina, sa halip na alagaan ito, mas pinilipan niyang sumama sa lalaking kinamahumalingan niya. Kaya naman ay nagpalaki na lamang dito ang kanyang lola. Kaya naman si Grandma Lou na ang naging ama at ina sa kanyang apo. Noong una, hindi tanggap ni Lou ang bata dahil bunga ito sa kakatihan ng kanyang nag-iisang anak na babae. Pero dahil sa napamahal na ito sa kanya ang bata, kaya naman ay inalagaan niya ito hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral. Mahal na mahal ni Grandma Lou ang kanyang apo. Kaya naman noong nasa sapat na gulang na ito ay sinanay siya sa kumpanya. Wala naman kasing ibang tagapagmana kundi si Harvey lamang. Samantalang mula noong umalis ang kanyang anak ay hindi na ito naparamdam sa kanya. Hindi alam ni Grandma Lou kung buhay pa ba ito hanggang ngayon. Mr. Harvey, pinapatawag kayo ng lola niyo sa office niya. Bakit daw, Jonathan? Hindi ko alam, Mr. Harvey. Basta, pumunta ko na ngayon. Sige, maraming salamat. Lola, ano meron at gusto niyo ko makausap? Halika dito, Harvey. Kumusta naman ang mga natutunan mo sa kumpanya? Nako, La. Hindi pala biro ang magpatakbo ng kumpanya pero malapit ko na rin itong naunawaan sa ang lahat. Mabuti naman, apo. La, bakit parang masyado yatang maaga pa ang tuturo mo sa akin dito? Malakas ka pa naman, di ba? Harvey, mas maigi nang alam mo ang lahat ng bagay bago ako mawala, apo. La naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Magkakasama tayo na matagal dito. Apo, ang totoong realidad ay hindi magbabago. May mawawala at may darating. Apo, kaya ngayon pa lang, gusto ko nang ilipat sa pangalan mo ang lahat ng shares sa kumpanya. Pero sa isang kondisyon. Naku, La. Anong kondisyon yun? Ang gusto niyo siguro ay tungkol sa babayan, no? Wala pa akong magustuhan, La. Ay ko namang masayang ang pinaghirapan mo at mapunta sa ibang babae na wala namang pakinabang. Harvey, kailan ka pa magka-girlfriend? 30 years old ka na. Bago ako mawala sa mundo, kailangan ko munang makita ang anak mo. Lola, parang yan yata ang pinakamahirap na gagawin ngayon, Look, Harvey, kapag hindi mo pa pinakilala sa akin ang maging fiancé mo, ako na ang gagawa ng paraan at pipili ng babaeng na babagay sa'yo. La naman. Please, Harvey, ginagawa ko ito para na rin sa kapakanan mo. Ako na ang bahala sa magiging fiancé mo at hindi ka magsisisi. Habang naka-duty noon si Harvey sa kumpanya ay lumabas ng office itong si Grandma Lou para siya na ang kumilatis ng babaeng magiging fiancé ng kanyang apo. Kaya naman nagtungo muna ito sa mall para bumili ng isang wheelchair na gamitin sa pagpapanggap bilang isang lumpo. Nagpasama ito sa kanyang driver para bumili ng wheelchair at pagkatapos mamili ay dumaan sila sa isang bargain display para bumili ng damit na kanyang isusuot. Naku madam, huwag niyong sabihin na sasakay kayo ng wheelchair na yan at isuot niyo ang damit na yan? Bakit? Ano bang meron? Baka kung mapano ka? Kaya Javier, kapag nasa bangkita na ako at nagmumukhang gusgusin, maging alerto ka. Bibigyan kita ng senyalis kung siya ng babaeng mapili ko. Ganun ba madam? Bakit naman kasi kayo pa ang maghanap ng ganito Pwede namang si Harvey na, di ba mismo? Wala pa akong tiwala sa kanya, Javier. Pagdating sa babae, baka mapunta lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Kaya ako nang pipili. Gusto niya man o hindi. Samantalang sa kabilang dako naman, napilitang lumuwas ng syudad itong si Roxanne. Hindi niya kasi kaya ang pang-aping ginawa sa kanya ng kanyang madrasta.
Kahit anong klaseng pagsumbong ang kanyang ginagawa, ngunit hindi pa rin naniwala ang ama. Gusto lang daw kasi nitong sirain ang kanilang pagsasama. Alam mo Roxanne, mula nung pumanaw ang iyong ina, ako nang taguyod sa'yo. Ginawa kong lahat para makapagtapos ka ng pag-aaral. Tapos ito ang aganti mo sa akin? Ang hindi pagsunod sa akin? Tay, hindi naman ako mag-isa. Ngayon, kung hindi mo sinaktan at pinabayaan si nanay, siguro, ginusto mo rin na mangyari ito sa kanya dahil gusto mo makasama ang kabit mo. Tumahimik ka Roxanne. Huwag mo sabihing malaki ka na. At matigas na yung buto mo ha? Tay, hindi ako lalaban sa'yo dahil tatay kita. Pero dyan sa babaeng dinadala mo dito sa bahay, hindi ako papayag na pati ako sunusunuran sa kanya. Sige, subukan mong lumaban kay Estela. At ako na makalaban mo Roxanne. Kung ayaw mong sumunod sa pamahay na to, dahil meron ka ng sariling panindigan, umalis ka na lang. Hindi ko kailangan ng anak na suwail at palaban sa magulang. Tay, alam mo, sinunod kita. Bakit ayaw mong imulat yung mga mata mo sa katotohanan na pera lang ang habol sa'yo ng babaeng iyon? Roxanne, sumusobra ka na. Ang mas mabuti pa, umalis ka na dito at huwag ka nang pakita sa akin. Kahit kailan, hindi kita kailangan sa bahay na ito. Umalis ka na. Labis na nadurog ang puso ng dalaga sa mga salitang binitiwan ng ama. Na-brainwash na nga ito na Stella at ayaw na maniwala sa kanya. Kaya naman kahit alanganing oras ay umalis ito sa kanilang nayon at nagtungo sa syudad para makipagsapalaran. Damit at kaunting pera lang ang kanyang dala. Wala pa siyang kasiguraduhan kung makapasok agad ng trabaho, lalo na at wala siyang matuluyan sa syudad. Ilang oras ang biyahe nito sa bus. Makarating lamang sa syudad, tiniis niya ang gutom. Mabuti na lang at nagdala ito ng ilang perasong biskwit at tubig na mainom. Kung hindi ay mahimatay ito sa gutom. Hapon na ito nakarating sa syudad. Walang kasiguraduhan kung makapasok siya na agad ng trabaho dahil laking probinsya at madalas ay magsimula sa mababang trabaho kahit ay nakapagtapos siya ng business ad. Ay, salamat naman at nakarating na ako sa syudad. Ang dami palang sasakyan dito. Pero hindi ko alam kung saan ako matutulog ngayon. Kailangan ko mag-ingat. Maraming manluloko dito sa syudad. Ayaw ko matulad sa tatay ko na niloloko ng kinakasama. Ay, saan na kaya ako pupunta nito ngayon? Baka dito na lang muna ako sa may gilid ng fast food. Marami namang tao dito kaya safe ako. Ngunit ilang minuto ang nakalipas ay tumunog ang kanyang sikmura. Naamoy niya kasi ang bango mula sa loob ng fast food kaya naman ay mas lalo siyang nagugutom. Ay, naku, ang malas ko naman. Bakit dito ko pa naisipang tumambay? Mas lalo na ako magugutom nito eh. Ay, makalipat na nga ng pwesto. Hindi niya na kinaya pa kaya naman ay umalis na ito. Ngunit sa hindi niya inaasahan, may nakita siyang isang matandang lumpo na nakasakay sa wheelchair at balak na itong tumawid sa kabilang kalsada. Kaya naman ay agad niya itong pinuntahan ng matanda upang tulungan. Nako, Lola, teka lang. Sasamahan na kitang tumawid. Wala ka bang kamag-anak na nagbabantay sa'yo dito? Aba, iha. Maraming salamat. Kanina ko pa gustong tumawid pero wala namang nagmamagandang loob na tumulong sa akin. Meron kasi akong hinahanap eh. At nakita ko na siya. Kaya naisipan ko nang tumawid. Nako Lola, wala ka bang kamag-anak na nag-alalay sa'yo dito? Meron naman iha pero lahat sila abala sa trabaho eh. Kaya mag-isa ko na latong ginagawa. Sino bang hinahanap mo at pupuntahan na natin para makauwi ka na Lola? Ikaw, ang hinahanap ko iha. Mabuti na lang at dumating ka na. Ho? Paano Lola? Hindi naman kita kilala. Kaya nga iha, hinahanap ko yung taong tutulong sa akin para makatawid sa kabila at ikaw yun. Maraming salamat talaga iha. Alam mo, bihira na lang sa ngayon ang tumutulong sa kapwa. Madalas kasi wala silang pakialam kahit nahihirapan na at tinitigan lang nila. Saan ba ang uwi mo ngayon iha? Medyo paggabi na. Naku, Lola, wala naman po akong bahay na matutuluyan dito. At saka po,
Kakarating ko lang galing sa probinsya. Siguro dito na lang ako sa may bangkita matutulog. Ha? Ang lakas naman ng loob mo, Iha. Hindi ka ba natatakot? Syudad ito. Maraming masasamang tao. Bahala na ho, Lola. Gusto ko lang makahanap ng trabaho eh. Ano bang natapos mo, Iha? Business ad po. May pinag-aralan ka pala, Iha eh. Hindi ba nag-alala sa'yo ang mga magulang mo? Ay nako, Lola. Wala na po akong nanay. Ang tatay ko naman, hayun, laging sunusunuran sa kanyang babae. At ako ang palaging mali sa bahay namin eh. Kaya umalis na lang ako. Naku, nakakalungkot naman, Iha. Kung okay lang sa'yo na sumama ka na lang sa akin, bibigyan kita ng trabaho. Delikado ngayon dito sa labas. Maraming masasamang tao, Iha. At baka mabastos ka pa. Sayang, maganda ka pa naman. Papayag kaya itong si Roxanne sa offer ni Grandma Lo na sumama sa kanyang bahay kahit ngayon lamang sila unang nagkita o kaya naman ay tatanggihan niya ito. Kaya mga kaibigan, tara, samahan niyo muli akong muli sa ating sunod na eksena sa ating part 2.